Saan ba nakakabili ng ganitong sitaw? Napakasosyal naman, nakaribon pa. Astig talaga. Pero dito ko lang yan nakuha sa tabi-tabi. Dito kasi sa amin sa school ay may kanya-kanya kami mga gardens. Kada section pa nga. Kaya kahit saan kang bumaling ay meron kang makikitang tanim. At ang ibig lang sabihin yan ay marami kang magugulay everyday. Masipag ka lang mamitas. At dahil nga nitong mga nakalipas na holiday season, last Christmas and New Year's Day ay sandamakbak na taba ang ating kinain. Kaya naman kailangan nating magbawas ng kolesterol. Sige, ikaw din. Gusto mo bang ma-high blood? Syempre hindi, di ba? Kaya ito naman ang ating dapat pagtuunan ng pansin. Oras naman ngayon para kumain tayo ng mga gulay. Higit na mas masustansya at safe kainin. At ang vegetable garden na aking pinuntahan ngayong araw ay ang garden ng Kinder. Aba, napakasipag naman kasi nitong teacher na to. Kaya eto, alam naman natin na madaming mapipitas dito kaya dito na tayo dumaan for today. Ayan, karami-rami na rin ako at pwedeng-pwede na to, kasya na to sa aming pangulam. Pero napaisip din ako, dapat ba sitaw lang? Ano kaya ang pwedeng ihalo dito? Kaya habang ako'y namimitas ay nag-iisip ako ano nga ba ang kailangang isama natin dito sa gulay na to. Parang ang lungkot naman pag sitaw lang. At ayan, may naisip na ako. Papunta nga pala ako sa klase ko sa grade 6 kaya alam ko may madadaanan naman akong isang garden. Ang garden ni Madam Hazel. Alam ko meron dun eh. At nagmamadali na rin akong umalis dito kasi baka malate na ako sa klase ko. At meron akong naisip kung ano ba ang kukunin ko sa garden ng Madam Hazel. Isa itong pabilog na gulay. Kulay berde at may buto sa loob. Ano kaya to? Kaya tara at puntahan na natin. Ayun, natatanaw ko na. Ang mahiwagang papaya. Kaya naman agad-agad kong pinitas. At baka maunahan pa ako ng iba. Sa bandang ibaba ng puno ay meron ding gulay na kumakayap. Ito yata yung tinatawag na alugbati.